Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang gustong gawin ng PNP kay Sara Duterte, no? Kasi po meron po silang planong gawin para po, alam nyo na, baka kung anong gawin ni Pusit habang meron siya nito. At ganun din po, mukhang itong talagang BP Pusit ninyo ay talipandas mga kababayan, no? Kasi dito po sa ulat ng Philstar, imbis na siya ay, hindi natin alam kung aaten ito sa December 11, yung next investigation ng NBI sa kanya, may gagawin daw po siya at the same day na yon. Talagang talipandas mga kababayan. At ganun din po, isama natin itong si Harry Roque, na talagang matigas na matigas po kasi alam nyo naman, international lawyer ito. Alam niya ang mga pasikot-sikot sa batas para po siya, kung siya naman ang nasangkot dito sa sinasabing mga batas, alam niyang ikot-ikutan, no? Gawin niyang parang they are in the hands of my hands kasi alam ko ang mga batas lokal man or international. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners, mga guro, at muli, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay, sumusuporta at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes and their minions. Ito po mga kababayan, dito po sa isang posting ni Benji Contreras, no, clip po ito ng parang press conference ni Brigadier General Jean Fajardo, spokesperson ng Philippine National Police. May gusto po silang gawin kay Ximenet Pusit. Ito po. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, kinumpirma ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na sinisilip na rin ngayon ng PNP ang mga pagmamayaring baril ng Vice Presidente kung may kaukulang dokumento ang mga ito, gaya ng lisensya at rehistro. Posible kasing matanggalan ng lisensya ng baril at ang karapatan na magmay-ari si Vice President Sara, depende pa nila sa kalalabasan ng ginagawang investigasyon sa mga isinampang kaso ng PNP-CIDG laban sa pangalawang Pangulo. Ayan po mga kababayan, pinag-aaralan po ng ating kapulisan na kung maaari ay pwedeng matanggalan ng lisensya o rehistro ng mga baril ang inyong Vice Presidenteng Pusit. Kasi nga 'di ba, meron siyang mga kaso, no? At meron ding ipinal na kaso sa kanya ang kapulisan, malay nyo nga naman kung ano gawin niyan, no? At sabi nga 'di ba ni Pulong Duterte, marunong naman daw bumaril yung kanyang kapatid. Nung nandun siya, nagkulong siya dun sa opisina ng kapatid niya, 'di ba? Kung imbis na magbigay ng magandang payo yung kuya, ng barubal pa. Mga talipandas talaga ang mga anak ni Digong. So kayo ba mga kababayan, pumapayag ba kayo na tanggalan ng lisensya ng baril o mga baril ang inyong BP Sara Pusit Duterte? Ako po, payag po ako. Hanggang sa wala siyang lisensya, hindi siya pwedeng magparehistro, gumamit ng baril, hanggat hindi nagdidesisyon ang korte sa mga kasong isinampa sa kanya. Opo, ako ganun po. Para maturuan ng leksyon ang talipandas ninyong Vice Presidente. Di po ba? So sa kapulisan, galing-galingan nyo po ha. Pinag-aaralan pa naman mga kababayan, no? Kaya sana naman mabilis-bilis, ma-expedite para malaman natin, no? Mabigyan talaga siya ng leksyon na hindi siya above the law. O dito na lang, above the law na naman siya kung totoo man ito mga kababayan ha. December 6 ulat ng Philstar Global. On NBI Probe Day, Sara sets party for media. Doon daw sa pag-iimbestiga sa kanya ng NBI sa darating na December 11, siya daw po ay magbibigay ng party para sa media.
Vice President Sara Pusit Duterte is throwing a party. Bakit may party sa media? On the morning of December 11. Kaparehas ito ng sabpina sa kanya na dapat umattend siya dun sa NBI. Fueling speculation that she might not show out for a probe set on the same date at the NBI. NBI Director Santiago, who learned of the Thanksgiving party set by Duterte, reiterated yesterday, that is December 5th, that with or without her, the Bureau would proceed with its investigation on alleged threats she used against President Marcos, First Lady Liza, and Speaker Martin. Quote, Vice President Sara Duterte cordially invites you to the OBP year-end Thanksgiving lunch for members of the media on Wednesday, December 11. Ayun po yung nakalagay sa invite. The event is to start at 11 a.m. Aba, may pera pa pala. Akala ko ba naghihirap kami, nagugutom kami? Ang sabi niya, ang problema ngayon ay kahirapan at kagutuman. Bakit ito? Sinong paaatinin mo, mga media? Wow! Aawitan ng media, mga kababayan, gamit ang pondo ng taong bayan. Akala ko ba ayaw maggastos? Ha? Yan. Bakit magpapamedya Thanksgiving, mga kababayan? Bakit? Susuhulan ng mga media? Tatanong lang. Tapos sisigaw kayo ang kahirapan, di ba? Kagutuman, hypocrite lang. Pero ang sabi, anong sabi ni Director General Santiago, ay tutuloy kami. Kahit ano pang gawin niya, iimbestigahan namin siya. Di ba? Di kaya, sinasadya niya yan, mga kababayan. Sinong mas naunang nag-set niyan? Si NBI Director o siya? Di ba? Kung alam yan ni NBI Director, sa akin lang opinion, baka iset nila. Kaso mo ang mas nauna sila Ang ginawa lang ni Pusit, another dahilan, kasi hindi siya nabigyan ng advance question, kaya ginawa niya yan. Pero ngayon, hindi na po i-re-sked. Tuloy siya. If she does not show up and fails to provide a justifiable reason, we will proceed with the investigation and refer the case to the prosecutor's office. Ay gawin niyo po yan. If the Vice President falls ill or has more urgent official duties, we understand and respect that. But without a valid reason, valid reason ba yung Thanksgiving mo sa media? Wow, napaka-importante ng media, mga kababayan. Yan po ang magpapaunlad sa ating bayan. Yung mga media, siguro itong mga media na to, maybe lang kayo ba ay mga sip-sip? Kayo ba ay pagagandahin ang imahe ng Vice Presidente? Kayo ba, nagtatanong lang kayo ba ay mabibigyan ng mga sobre? Magkano bawat isa? Tanong lang po But without a valid reason, we will move forward and consider it as a waiver of her right to explain her side on both incidents. The threats she allegedly made and those made against her. Santiago noted the invitation to the Vice President has two purposes: to address the alleged threat she made against President Marcos, First Lady, and Speaker, and the threats against her. Tandaan ninyo, naglabas po ng ulat ang PMP at AFP. Sabi nila, walang credible threat sa buhay ni Pusit. Gawa-gawa niya lang po. Kasi inventor po si Pusit. Inventor. Inventor ng mga malisyosong kwento para po pagandahin ang imahe niya at siraan yung mga kaaway niya. Ayan po yan. No? Kaya, tandaan ninyo, pag wala daw po talaga siya, tuloy ang investigasyon at iproproceed na sa prosecutor. Ito pa ang sabi ni NBI Director. December 11 is the deadline. If she fails to appear without valid justification, we will move forward with our findings. Even if there's a justifiable reason this time, we will only provide one more chance. And it will be a short period. We want this controversy resolved so that peace can be restored. Correct. Diba? Kaya, sorry naman kayo. Kinakailangan yung turuan ng leksyon ang hinayupak na ito, mga kababayan. Sobra na pong talagang talipandas. Sobra ang pagkademonyo. Presidente ba naman ng impyerno? Sabi niya di ba? Kaya kung hindi siya a-attend sa this coming Wednesday, December 11, magdidesisyon po si Director Santiago. Sabi niya, ipo-forward niya. Unless may sakit siya o talagang mentally incapacitated. Wala kasing advance question NBI Director hindi mo pinagbigyan
Oh, now, eto naman, yung isa niyang minion, no? Yung isa niyang aso na nagbigay ng milyong-milyong piso sa kanyang campaign period, nakakapagtaka pa paano nakapag-produce ng ganong kalaking halaga si Roque. Ilan? Milyon eh, no? Ngayon, hindi mabawi ni Roque, yun, naging antay. Oo, ito sabi sa Philstar din, Roque won't return to Philippines unless ordered by SC. So, ano po yan, nakalipad. Kasi wala naman daw hold departure order sa kanya. Wala ring kaso sa kanya. So, walang makakapigil na makapag-alis siya ng bansa. O, diba? Pero dapat, ito naman nating mga otoridad, alam nyo naman na iniimbestigahan yan. Bakit hindi nyo na lang siya pinatigil doon sa airport? Ang sabi nga ni, sino ba yung sa bagong ng MIA ngayon? Hindi daw nila sakop yung mga private plane. Kasi ang insinuation po, ang haka-haka po ng DOJ, baka ito nag-Alice Guo style. Private jet ang ginamit. Sabi nila, ang may control daw po sa private jet, yung CAAP, Civil Aviation Authority. Nako, nagturoan na po, nagpasapasahan na. Ang sabi naman ng BI, posible kasuhan nila si Roque kasi wala siyang information ng flight. Paano nakalabas yun? Siyempre, may mga talipandas tayong mga kapwa Pilipino na kapit tuko niyan. Baka nga ang nag-arrange daw po ng kanyang paglabas ng bansa, sabi nga ni Hontiveros, Pogo. Yung mga operators ng illegal Pogo. O, ayun. Kaya ngayon, nagmamatigas si Roque, walang sino man makakapag-utos sa akin na bumalik ng Pilipinas unless ako ay utusan ng Supreme Court. O, ayan. Ito ba si Roque meron ng disbarment case ito? Dapat may mag-file na ng disbarment case dito eh. Itong mga abogado natin, mga loose cannon eh. Kasi bakit? Hindi dinidisiplina ng Supreme Court eh. O baka yung mas mababa pa, ano ba dapat dumisiplina sa mga yan? Kaya ang yayabang mga kababayan, Supreme Court, yung mga lawyers po sa atin, wala na pong decorum. Karamihan sa kanila, dahil nga alam nila daw ang batas, kaya sila po ay siga. Karamihan ng mga abogado dyan, mga siga. Oo, mga siga. Bibihira lang talaga yung mapagkumbaba. Bibihira lang yung matitino, mga siga, kasi alam daw po nila ang mga batas. Bakit si Pusit? Hindi niya alam yung Presidential Decree 1445 na sinasabi ni Kong Luistro at Kong Rodriguez. Di ba? Ang gagaling nyo palang abogado, alam nyo pala yata lahat ng batas eh. O, di ba? Galing. O si Roque, international lawyer, human rights lawyer, alam niya po ang mga batas, kaya pinaglalaroan po kayo, Supreme Court. Tinutuya ni Harry Roque ang ating hurado, ang ating pinakamataas na korte na, sige, Supreme Court lang naman eh. Hinahamon ng Supreme Court, makakapaglabas ba kayo ng order na bumalik siya sa Pilipinas si Roque? O kung may order na, susundin niya. Anong sasabihin niya? Ano reason? Anong reason ng Supreme Court? Ba't ako pinababalik? Ano sabi mo eh? Tanging Supreme Court lang ang makakapagbalik-pabalik sa'yo. O di ba? O ngayon, kung sakali lang na naglabas ang Supreme Court na bumalik ka sa Pilipinas, susundin mo? I doubt it. Oo. Ano sabi niya? Wala naman akong hold departure. Wala nga siyang hold departure. Pero dapat naging mindful ang mga nasa immigration, ang mga nasa civil authority. Kaso hindi. Takot kayo eh. Kasi bakit? May kartel. May mga hawak si Roque. Malakas ang mga hawak ni Roque. I am waiting for the decision of Supreme Court or I will wait for the current Congress to end. Kailan mag-i-end? Ha? Talagang ano po, ganito na lang, Supreme Court. Kakampihan nyo ba si Roque? Ha? Naantay niya daw yung current Congress to end. So, babalik pa siya sa 2028. Ang problema, pag hindi nanalo si Pusit sa 2028, ano gagawin ni Roque? Flight is a sign of guilt. Fugitive. Oo. Di ba may kaso siya eh? Kinasuhan na siya ng PAOK eh. O di ba? O Supreme Court, ano? Lawyer ninyo, mga talipandas, kakahiya kayo? Ni hindi nyo lang sila madisiplina. Tapos yung
yung isang lawyer dyan na nagmura-mura lang, oo, freedom of speech naman din nila yon, tinanggal nila, oo. Paro kasi kinalaban naman ni Gadon din yun. Puro mga dilaw di ba? Kaya ang hirap mga kababayan, kaya itong ating Bureau of Immigration, MIA, yung Manila International Airport and Authority, yung Civil Aviation Authority, baka napasukan po ng kartel yan. May malaking sindikato yan. Kung talagang i-impose nyo lang ang inyong political will and you are concerned to the welfare of those, yung mga binalahura ng Pogo na yan, at iniimbestagahan nga si Roque, sasabihin nyo, wait a second. Hinahanap ka ng Kongreso Bakit ka lilipad? Call 911 please. Ganun lang Dapat dyan, ang MIA, ang BI, at CAAP, may red flag na kayo. Dapat sa DOJ, may red flag na kayo. Natakot kayo kasi, kakasuhan namin kayo ng ganito, grave abuse of authority. So be it. So be it. Pero meron ka, red flag ka, hinahanap ka ng Congress Hindi ka makita Doon pa lang mga kababayan Di ibig sabihin, walang pakialam yung mga nandiyan, basta takot kasi kumita o na-threat. Ganon. Dalawa lang yon, either kasabwat or na-threat. Kaya layas. Pero ika nga ni Hontiveros, pag malit lang na tao, pupunta lang ng Hong Kong, ang dami nyong tanong. Nase-secondary pa hanggang maiwanan na ng eroplano. Tapos kung magre-reklamo na iripan nyo yung pamasahe niya, ayaw. Kasi nag-power trip lang kayo. Di ba mga immigration officers? Mga hinayo pa kayo. Wala pa rin. Kahit napalitan nyo pa yung administrator nyo, wala pa rin kasi hindi nyo matanggal-tanggal yung mga kartel dyan. Gali Di ba? Tama, mali. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.